yung ganto na lang, puro konkreto, barbed wire at tawag ito, hog wire. Hello mga gayam, so dito ako ngayon sa bukid para tignan itong pinapabakuran kong boundary. So makikita nyo dito sa likod nakakasana itong mga poste na ginawa ko, yung precast na concrete post na 100 by 100 mm by 2.5 meter 2.1 meters. So ito na siya ngayon. Dun sa mga previous video ko, nandun kung paano ko ginawa itong pang sarili na concrete post. So ito ngayon yung hukay na pagbabaunan ng poste at 500 mm din o 50 cm ang lalim. So hindi ko naman pabubuhusan na all the way up yung pundasyon niya, para at least medyo makatipid din. Ang kasi ng paglalagay ko ng buhos dun sa base niya ay para hindi humapay, hindi lumiyad in due time yung poste na pagkakatayo ng poste. So, yan siya mga gayam, oh. Hanggang dun sa dulo yan. Nasa 169 meters naman tong haba ng boundary namin ng adjacent lot owner. So yan, hanggang dulo. Ang ginawa nila binatakan ng tamsi ito, gantong liting mula dulo-dulo para masigurado na diretso yung linyada. Yan. Mga gayam, 2 meters pala ang distance ng bawat poste. So ayan, oh, naglagay pa ako ng mga date nung pagkakagawa ko. Ito lang muna mga gayam, at so hanggang dulo ito, at marami kasing mga puno dito. Ito yung old boundary namin. Yun nga lang, hindi ko masigurado yung pagkaka-straight nung linya. At kung mapapansin ninyo, itong mga lumang barbed wire kinain na ng kahoy. So base sa aking obserbasyon, mas maganda na ito, gaya nito, kinain na ng kahoy yan. Mas maganda na malinis yung bakod, yung ganto na lang, puro konkreto, barbed wire at tawag ito, hog wire. So yan, mas malinis at mas madaling i-maintain sa tingin ko. Ito bali 3 barbed wire lang ang ikakabit dito, isa sa taas, isa sa gitna, tsaka sa baba. Tapos reinforce na lang ng tawag dito ng hog wire. So ito naman yung new gun namin. Yan. So ongoing pa yung progress, at dito ako namamalagi para ma-maintain naman yung cleanliness ng aking new gun. Hanggang doon sa dulo ito mga gayam. Bale umabot naman ng 81 na poste yung kinabit dito sa boundary na ito. Puno dito mga gagayam. So bago ko tanggalin itong lumang tawag dito, lumang bakod, i-fix ko muna ito.
itong linya na to. By the way, na-survey naman na itong lugar na to at saka existing naman yung kaya sure na sure ako dito sa installation ng boundary na hindi siya sasablay. Kaya ang gagawin ko, puputulin ko na to, itong mga kahoy na to, maski yung mga kahoy na to, puputulin na lang yan para mabigyang daan itong bagong bakod. Kasi pag madalas ang bagyo dito sa natutumba itong mga puno na ito. At yun yung dahilan para mag-repair na naman ako ng bakod. Yan. So mas maganda na solid na yung gagawing bakod para less yung effort sa maintenance. Nyugan nung kapitbahay malinis dahil pinagpapastulan ng baka. Ganto kalinis ang mga nyugan gagayam kung may mga nag-grazing na baka. So ayan. Ito ang laki nitong puno ng tawag dito, bulak kapasanglay, natumba na dito. At yan nga, nakaka-epekto nga sa bakod. Tsaka hindi mo na masusundan yung tamang linya ng bakod pag maraming kahoy. Ano, sa nuno pa, sa punso pa bumagsak yung isang linya, isang poste. Yan ang babatakan namin, gagawin ng nila insan ngayong umaga. Tingnan natin sa dulo kung anong itsura. So may tanim na rin akong na-appear doon. Ito, yung anong kulay ba yan? Yan mga gayam, na-appear yan. Tinanim namin ni Kuya Marcos nung araw. Yan, dito tayo ngayon sa dulo. Lapit na. So dito sa dulo mga gayam, nandito na tayo ngayon. At ito yung muhon na nahukay, lumang luma na siya. So ito yung boundary. At ito nga yung linya ng liting patungo doon sa dulo. Nandito tayo ngayon sa kabilang dulo. Yan. So ito mga gayam, ang daming puno. Ito yung old na fence. So hanggang dito na lang mga gayam. Gusto ko lang i-share tong pinapagawa ko naming bakod. Hanggang sa muli. Paalam.